Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God is good. And all the time, God is good. Amen. Purihin si Lord. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Tunay pong napakabuti ng Diyos dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na muling magsama-sama sa ating online devotion ngayong gabi dito sa TFI Aninipan at maging sa mga kasama natin online. Maraming salamat po sa pakikisama at isang mainit na pagbati po sa ating lahat, mga kasama natin dyan sa Zoom, ayan, at sa mga nanonood sa ating Facebook Live. Kahit tayo ay magkakalayo ng lugar, tayo ay pinag-uugnay ng isang pananampalataya at isang layunin, ang sambahin, purihin at pakinggan ang salita ng ating Diyos. Ngayong gabi, tayo ay lubos na pinagpala sapagkat makakasama natin ang ating messenger, si Pastor Gary Aborita, ang may bahay ni Sister Kathleen Aborita na magbabahagi ng mensahe mula sa Panginoon para sa ating lahat. Naniniwala tayo na ang Diyos ay may inihandang salita at magpapalakas, magpapaalala at magpapanibago ng ating pananampalataya. So inaanyayahan namin kayong lahat na makisama sa ating online at sa mga kasama natin dito sa House Church. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon at sama-sama tayong magpuri, manalangin at makinig sa mga salita ng ating Diyos na buhay. Muli, malugod ko po namin kayong tinatanggap. Ihanda po natin ang ating mga puso at mga isipan at sama-sama nating sambahin at itaas ang dakilang pangalan ng Panginoon ngayong gabi. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. So bago po tayo magsimula, magsisimula po tayo sa opening prayer. Ililid sa atin ni Sister Realyn Baptista. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kapangyarihan mo'y walang katulad. O ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa at ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming sisigaw sa buong mundo. Kadakilan mo. Yes, hallelujah, Lord God. Oh, we glorify and we exalt your name, Panginoon. Oh, yes, Lord God, isisigaw namin sa buong mundo ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan, Panginoon. Tunay, Panginoon, na mabuti ka sa bawat isa sa amin. And Lord God, at this moment, we just want to thank you for your goodness, for your faithfulness in our lives, O God. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya mo, sa pagmamahal, sa buhay na walang sawang ibinibigay mo sa amin, Lord God. And Lord God, iday tinagundaway, apo dayawin da kagaputi kinatanok mo, kaputi kina siya sinong nga Diyos, Lord God, kadagitibiyag mi. Kat apo itiday tinagundaway, dati dagitibiyag mi, si papakumbabaken, si papakurang, Lord God. Dumawat pamakawan yan, panakadalus, kagday kastamay kari kami, apong agdayaw, ken kati espiritu, ken kinapudno. Lord, we ask for your forgiveness, and Lord God, right now, itinataas namin, Lord God, ang programang ito sa iyo, Lord God. Mula, Lord God, sa umpisa hanggang sa matapos ang devotion na ito, Lord God. We ask your Holy Spirit, Panginoon, na siya ang makisama sa bawat isa sa amin. I-bless mo po ang iyong mga gagamitin, Panginoon, lalong-lalo ng iyong salita na maibabahagi ngayong gabi. We ask, Lord God, na i-bless mo ang iyong anak na iyong gagamitin, Lord God. Gamitin mo po siya bilang daluyan ng iyong pagpapala, Lord God, as a channel of blessings, Lord God, at hayaan mo na bawat tenga, bawat puso na makakatanggap at makakarinig na iyong salita, Panginoon, ay siyang mabibigyan ng lakas, mabibigyan ng buhay, Lord God. And Lord God, hayaan mo,
Panginoon, na bawat isa, Lord God, na mag-a-attend, Lord God, ng devotion na ito via online man, Panginoon. We ask, Lord God, na you touch their lives, Panginoon. Ikaw po ang makisama sa kanila at hayaan mo, Panginoon, ang iyong Santo Espiritu, Panginoon, na madama ng bawat isa sa amin ngayong gabi, Lord God. Because that is our desire, Lord God. That is our goal, Lord God. Gusto namin, Panginoon, na maranasan ang iyong paghaplos, ang iyong pagmamahal, Lord God. And Lord, may bless mo po ang flow ng service na ito at hayaan mo po, Lord God, na maging maayos lahat, Lord God. Pati na din po ang internet connection, Lord God, itinataas namin sa'yo. Hayaan mo po, Lord God, nga agtultuloy apo Diyos nga napintas ti anayas na pitikas na, Lord God. Hanya mapusat, Lord God, iti connection, Lord God. And Lord, i-bless mo mo, Lord God, dagiti instrument nga isong mausar, dagiti kanta nga pagdayo, mi ken ka apo. I-bless mo kat bayam nga agkay kaysa kami nga mga daydayo, ken ka ti Espiritu ken kinapod mo. I-bless mo ngorti sa tunggal may sa apo Diyos. Kasi kati may daydayo, ken may tantarong itinagtetengaan mi. Kat apo sa giti dawat, ken kararag mi itagay mi. Itinagan mo, in Jesus' name, amen and amen. Isang mapagpalang gawin po sa ating lahat. Ayan. So, tayo po ay patungo na sa ating praise and worship at tayo po ay sama-samang magpuri at ating awitan ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ayan, ating gamitin na ating mga pakamay para sa ating Panginoon. Our King.
you, Jesus. We worship you, Holy Spirit. Oh, we enthrone you in this place, oh God. Oh, Holy Spirit, you are welcome in this place. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Oh, madaydayo ko, Diyos. Madaydayo ka. Held within a manger, the
glorify your name, Jesus Christ. We exalt your name, for you are a great God, the King of Kings, our Emmanuel, our Messiah, oh God. Oh, we thank you for your life, Jesus Christ. We thank you, Lord God, because you offer your life for us. We thank you because you were born for us, oh God. We thank you for dying on the cross for our sins. And we glorify you, Lord God, for that wonderful deed, oh God. Tunay nga na napakabuti mo sa aming mga buhay, Lord God. Kasi kaya mong talikuran ang sarili mo para sa amin. You came down from heaven, Lord God, para sa amin, for us sinners, O God. Oh, madaydayaw ka, O Diyos, how great your love is, O God. Walang kapantay ang pagmamahal mo, walang kapantay ang kadakilaan mo, Panginoon. Oh, madaydayaw ka, Apo Diyos, madaydayaw ka, katitiday, tingagundaway, Lord. Narito, Panginoon, ang mga kantang ito, narito ang mga papuri, Panginoon, na alay namin para lamang sa iyo, Lord God. And Lord God, sa pagpapatuloy ng gawain namin ngayong gabi, ikaw pang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin. And Lord God, we know that you have already prepared our hearts, Lord God, and hayaan mo, Panginoon, na ngayong gabi, Lord God, matatapos ang programang ito na bawat puso na makikinig ay busog sa iyong salita, sa iyong presensya at sa iyong pagmamahal. And Lord God, this is all we ask, this is all we pray in your mighty name, Jesus. Amen and amen. Praise God, hallelujah. Napintas, napakaganda po yung pag-worship, yung pagkanta natin sa Panginoon. Alam kong nabibless tayo. At sa pagkakataon pong ito, makakarinig po tayo ng welcome address bago po tayo dumako sa mensahe ng Panginoon. Ananyahan ko po dito sa harap si Brother John Lloyd Tagaban para sa welcome address. Amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. Tunay pong napakabuti ng Diyos dahil binigyan na niya naman tayo ng isang pagkakataon na magsama-sama sa ating online devotion ngayong gabi dito sa TFI Aninipan. Isang mainit na pagbati sa lahat ng nasa Zoom at sa mga nanonood sa ating Facebook Live. Kahit tayo'y magkakalayo, iisa ang ating layunin, ang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Ngayong gabi, tayo rin ay pinagpala dahil makakasama natin ng ating messenger pastor na si Pastor Gary Aburita mula Abu Dhabi, Dubai, na magbabahagi ng mensahe ng Diyos para sa atin. Inaanyayahan din namin kayong mag-comment ng amen para makita namin na kayo'y nakasama naming nanonood. At kung mayroon kayong prayer request, maaari ninyo itong i-comment sa live o kaya naman ay i-message o i-PM ang ating official page, TFA Flora Apayao. Aninipan Flora Apayao. Huwag kalimutan na i-like at i-follow ang ating page para kayo'y laging updated sa mga gawain ng ating ministeryo. Muli, welcome po sa bawat isa. Ihanda na natin ang ating mga puso at sama-sama nating sambahin at itaas ang pangalan ng Diyos ngayong gabi. Amen. Welcome po. Amen. Praise. Praise. So praise God. Pagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid.
Amen? So, sa worship pa lang ay ano po tayo, puspos na tayo sa ano sa presensya ng Panginoon. Amen? Sa worship pa lang, andun na yung filled tayo ng Holy Spirit, ng kanyang presence. Amen? Yung atmosphere of God. Amen? So, patuloy nating purihin, sambahin ang ating Diyos sa ating puso, sa ating buhay, even sa oras nito. And we are privileged na makalapit muli sa Kanya, itaas ang pangalan Niya, purihin Siya, pasalamatan Siya, at patuloy siyang kilalanin sa pamagitan ng mga awitin, mga praise and worship na mga awitin. Amen? So, ang bawat isa po ay, I believe, blessed. Amen? Blessed po tayo. Tama po ba? Blessed po tayong lahat dahil po tayo ay nakakilala kay Jesus at sineselebrate natin ang Christmas. Amen? So, ngayong gabi po, patuloy po nating i-ready, i-prepare ang ating mga puso para patuloy na i-worship si Lord through hearing and studying His Word. Amen. Ready na po ba ang lahat? So, praise God po ay marami tayo ngayon, no? Glory to God sa ating mga buhay. Amen. So, nakita po natin yung yung pagkilos ng Panginoon na maibig po sa gawaing ito. Hallelujah. And of course, ano po tayo, especially po ako ay masaya kasi po nakikita ko yung yung ginagawa ng Lord. Amen. Sa Tiifay Apayao, no? Nakikita natin yung pagkilos ng Panginoon na nandyan siya, nandito siya, no? Na naglilid, nag-guide sa atin. Amen. So sa ating sa ating pag-aaralan ngayon, sa topic natin, ito po yung pang-last na natin na chapter ng ating theme for this month, no? Hope for all people. Amen. So, yung itong hope, ito ay napaka-broad, no? Napaka-broad yung kanyang meaning, essence, yung kanyang yung ano ba yung ibig sabihin ng hope, no? Bakit natin kailangan ng hope? So, natackle natin, no? Simula nung first week of December, praise the Lord. And ngayon po, matapos ang December na full of hope tayo. Amen. Hindi na bawasan ang hope natin. Naniniwala po ba tayo? Kasi po ang hope natin hindi nagbabago. Amen. Kasi ang hope na mayroon tayo is yung according sa Bible, according sa Word of God. Amen ba? So muli po, magandang gabi sa ating lahat at bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaralan, tayo po muna ay manalangin. So let us pray. Heavenly Father, in Jesus' name, Lord God, salamat po sa oras nito. Salamat, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord God, sa buhay ng mga kapatid ko na to, Panginoon, sa pananampalataya na nandito ngayon, nakikinig, nanonood, Lord God, para kayo ay purihin, pasalamatan, sambahin, at higit sa lahat, Lord God, pag-aralan, Panginoon, ang iyong salita upang mas lalo pa namin kayong makilala, O Diyos. Mas lalo pa kami, Lord God, maging malalim, Panginoon, sa iyong salita na mas makilala ka pa namin, Lord God, na kung sino ka, O Diyos, according to your word. We pray na ang Holy Spirit sa oras nito, siya ang patuloy na mag-lead, mag-guide sa amin, at patuloy ang Holy Spirit na siya ang mag-speak sa amin, Lord God, mag-reveal sa amin. Open our hearts, our minds, Lord, as we hear your word, Panginoon, na kayo lamang, Lord God, ang aming maranasan sa oras na ito. Kayo magpuno, magpuspos sa amin, Lord God. In the name of Jesus, i-bless yung aming mga buhay, ang aming mga puso, Panginoon. I-bless po ang gawain nito in the name of Jesus Christ. And we pray na walang gawain ng kaaway magkatagumpay sa oras na ito. We rebuke, Panginoon, anumang mga disturbance sa oras na ito, Panginoong Diyos. We declare victory in the name of Jesus. We declare, O God, victory sa gawain na ito, sa buhay ng bawat isa, in Jesus' mighty name. And we glorify your name, O God.
God. We praise you. We worship you. Salamat, Ama. Itong alangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So, ayan. Amen, no? So, kumustahin po natin ang ating mga katabi. Or kung wala tayong katabi, sarili natin. Kumusta ka? So, kami ni Kathleen, okay kami. Of course, okay kami. Blessed dahil kay Jesus. But, medyo ano lang, nakaranas ng konting ubo. No? Kaya praise God. Praise God pa din. Pero we believe na ano, na mawala agad to. In Jesus' name. Amen. So patuloy po tayo. Hope for all people. No? Ilang weeks natin tong na tackle na topic. So maraming beses natin tong na hihimay-himay. Amen. So ngayon ang pinaka-title po ng topic ko ngayon is Why Christmas an Ultimate Hope for Us. Amen. So Christmas, pag-uusapan natin ang Christmas since ito po ay season of Christmas at ang December, ito ang month na sineselebrate natin ang Christmas. Amen po ba? So, sabihin niyo po ang katabi niyo, Merry Christmas. Amen. Dahil yan po yung ating pag-aaralan. Why Christmas an ultimate hope for us? Bakit ba hope ang Christmas? No? Ang essence ng Christmas is about God himself, of course, about Jesus Christ, no? About his love, about his hope. Amen. No? Bakit ito ay bakit ay ultimate hope ito sa atin? Bakit napakahalagang Christmas? Bakit natin sineselebrate? 'Di ba? Alam niyo po na ang Christmas sineselebrate siya ng buong mundo. No? Buong mundo po nag-celebrate ng Christmas. Kahit na dito sa Middle East yung mga mall dito even though ito ay Islamic country, no, sa Middle East, dito sa UAE. Ang ang mga malls dito is meron silang mga Christmas tree, no? May nakalagay Happy Holidays, di ba? Parang yung kumbaga ino-honor ng kahit saang bansa regardless sa belief, in-honor ang Christmas. Pero lahat ba na nagse-celebrate ng Christmas, nagko-commemorate ng Christmas is alam nila ang essence ng Christmas? Alam ba ng tao natin ang pinaka-meaning, pinaka-reason, pinaka-purpose ng Christmas? Yes, merong mga taong nag-celebrate ng Christmas na hindi naman talaga naniniwala kay Christ. No? Maraming mga taong nag-celebrate ng Christmas na abot ito kay Jesus, o abot kay Jesus, pero hindi nila naiintindihan or natin. No? Hindi natin naunawaan. Ano ba? Bakit ba ako nag-celebrate ng Christmas? Pag walang pagkain, walang handaan, walang Christmas. No? Doon tayo na parang nakafocus tayo sa physical. Nakafocus tayo sa pagkain, di ba? Walang nagbigay sa akin yung Christmas, so walang sesi ang Christmas ko, di ba? Yung ganun, wala akong pera, walang Christmas. Wala yung pamilya ko ngayon dito, walang Christmas. No? Hindi natin parang ang Christmas sa atin, naging na lang siya. Kumbaga, part na lang siya ng culture. Most of us, no? Naging part na lang siya ng tradition. Amen? So, why Christmas an ultimate hope for us? Amen. Praise God. May sinasabi po ang Bible dito sa atin. Meron po siyang sinasabi at tinuturo sa atin na bakit kailangan natin i-celebrate ang Christmas? Ano ang kahalagahan ng Christmas sa atin? Amen. So, number 1 po, hope was born in a manger. No? Yun po yung number 1 point natin. Bakit? Kasi po ang Christmas nakasenter kay Jesus Christ. Amen? Ang hope po na sinasabi dito ay si Jesus. Amen? Hope is not a thing. Hope is a person, and that is the Lord Jesus Christ. Amen? Pakisabi nga po, hope. Amen. So number 1, hope was born in a manger. Na bakit napakahalaga ito? Bakit
bakit malaki ang significant na bakit natin kailangan i-tackle na yung ano, yung si Jesus na ipinanganak sa manger, no? Sabsaban or yung kung saan yung ano, ito yung place kung saan kumakain yung mga ano, mga tupa ba, mga sheep, 'di ba? Hope was born in a manger. Yun po yung number 1 natin. Ang verse po natin ngayon ay dito natin matagpuan sa Luke chapter 2 verse 7. Sige po, kung meron kayong mga Bible diyan, paki-open po natin ang ating Bible sa Luke chapter 2, no? Basahin po natin yung mga verses and babasahin ko rin po dito. Sige po, Luke chapter 2 verse 7. Sabi po dito, and she gave birth to her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn. Sa Luke chapter 2 verse 10, verse 10 through 12, sabi dito, and the angel said to them, fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. Amen? Kaya po ang ating ano po, theme, no? Na ito po yung essence ng Christmas, na hope was born. Amen? Itong hope na ito is for all people. Amen po ba? For unto you is born this day in the city of David a Savior. Amen? Who is Christ the Lord. Sino po? Si Christ, si Jesus, ang ating Panginoon. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in a swaddling cloth and lying in a manger. Amen? Si Jesus po, ipinanganak siya doon sa sa manger. Amen? Gaano ba ka-significant itong verse na ito? No, kailangan natin tong maalala, no? Malaman, maunawaan dahil po ito po ay fulfillment ng prophecy ni Micah. Kung hindi ako nagkakamali, Micah chapter 5 verse 2. Doon sa book of Micah, mababasa po natin doon, may kita po natin doon yung prophecy ni Prophet Micah kay Jesus sa Messiah, no? Alam niyo po na ang mga Jewish scholars, mga Jewish priests, no, mga Pharisees, mga Sadducees, ang kanilang interpretation po ng book of prophecy ng Old Testament, which is the Hebrew Bible, ang ang kanilang interpretation noon is si Jesus, darating siya, no, as savior, as their savior, no? Kasi sabi doon, darating ang magiging ruler ng Israel, king ng Israel, savior ng Israel. Amen? At isi-save sila from their enemy, no? Ang kanilang thinking noon is itong Jesus, itong Messiah na darating, which is the King of Israel, no? The coming king, the coming ruler of Israel after King David. Siya yung papalit, siya yung susunod after ni King David, no? Na magro-rule habang buhay. Ang kanilang thinking, ito ay something, si Jesus darating as a political leader. Parang si Trump ba? Parang si Trump yung kanilang expectation, no? Nag-i-expect sila na itong Jesus na Messiah, darating siya na parang si Trump. 'Di ba? Powerful leader, powerful ruler, powerful king, no? Example ko lang si Trump kasi napaka-powerful siya na political leader. Kaya niyang actually ang Middle East nasa baba lang niya, no? Kahit napakayaman ng Middle East, kung anong sabihin ni Trump, susundin nila. Napakalawak po ng alliance, no, ni Trump. Marami siyang mga allies, no, mga iba't ibang bansa. Parang 70% ng mga leader ng mga bansa is allies, mga ally ni Trump, 'di ba? So, si Jesus po, siya po ay ipinanganak, no? Hope was born in a manger. Hope was born in a manger. Ano po yung meaning, ano po ibig sabihin nun? Amen. Wait lang.
Okay, hope was born in a manger. The reason for Christ Jesus to be born in a manger is to show us that he came humbly. Amen. And proclaim that he is the Lamb of God, for he was the Lamb of God who takes away the sins of the world. Bakit po napakahalaga or bakit po bakit not randomly yung ginamit ni Lord na manger para may panganak ang Messiah, si Jesus Christ? Bakit hindi randomly? Kasi po ito ay prophecy na ang Messiah, no, ipapanganak sa lugar, sa place, sa Bethlehem, no? In Judea, according to the scripture, ipapanganak ang Messiah, si Jesus, no? At ipapanganak siya sa manger. Amen? Hope was born in a manger. Jesus Christ, the Messiah, was born in a manger. Pakisabi nga po, hope was born in a manger. Amen? Ang manger po, nung pinanganak si Jesus doon, yan po ay sumisimbolize, no? Sumisimbolo po yan na ang ang Diyos ay nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa, no? At nakikipantay sa tao. Amen? He came humbly, no? Ang pagpunta ng God dito sa lupa, no? When he became human in the person of Jesus Christ, no? The Son of God. When he came humbly, no? Naghumble siya, no? Nagpakumbaba siya, nagpakababa siya pagpunta niya dito sa lupa. Siya yung may-ari ng lahat ng mga bagay. Amen? May likha ng lahat ng mga bagay, pero bumaba siya dito sa lupa na in a humble way. Amen? Dapat na si Jesus ipinanganak siya na merong mga guard, dapat sa palace, dapat yung pinakamagandang yung something na paglalagyan ng baby, which is siya. Dapat ilagay siya sa pinakamagandang lagayan. 'Di ba yung mga baby ngayon, pag pinapanganak sa hospital, minsan nakaano pa yan. Parang may silyo pa yan, no? Lalo na kung yung bata, kailangan meron something sa bata, isisilyo yan, parang naka-ICU, parang ganoon. I mean, yung parang nasa room or nasa cube siya na 'di ba? Kasi ganun kahalaga yung baby, pero alam niyo si Jesus, doon lang siya sa manger, no? In the inn. Alam niyo po ang inn sa Greek is ang Greek word po ng inn, INN, 'di ba? Ang Greek word po niya is kataloma, which is ito po yung house for the guest, no? Something like hotel, something like paupahan, no? At sa paupahan na 'yon, yung parang hotel na 'yon, meron po siyang parang tulugan sa baba, no? Parang doon po 'yon, doon po nilalagay yung mga mga camel, donkeys, horses, mga ganun sa baba. So doon po sa baba, mga pang hayop 'yon, no? Kaya possible po na ang nahanap nila Mary and Joseph nung ipinanganak si Jesus, ang pinaglagyan ng paglalagyan para si Jesus, para pahigain siya doon, ilagay siya doon sa place na 'yon, is yung manger. Yung po ng yung doon sa kainan ng mga tupa or ng mga hayop. Amen? At ang isa sa pinaka essence, simbolo ng manger is si Jesus, siya yung Lamb of God. Amen? The Lamb of God. No? Prophetic po 'yon. No, prophecy po 'yon na na-fulfill kay Jesus nung siya ay nagkatawang tao, ipinanganak sa manger, no? Para ipakilala, ipahayag sa mga tao, to proclaim to all people na siya ang Lamb of God who will takes away the sins of the world, not just the sins of Israel, but to all people. Amen? Worldwide. Amen? Si Jesus, pagpunta niya dito sa lupa, ipinakilala niya ang sarili niya na
Ako ang Lamb of God. I am the ultimate sacrifice. Amen? Ultimate sacrifice na i-offer ko ang aking buhay, ang aking dugo doon sa cross. Amen? Ang Christmas, hindi lamang po siya about sa birth of Christ. Amen? Ako noon, ang aking pagkakaalam is, ang Christmas is all about the birth of Christ. Wala pang Holy Week, kaya hindi ko pa siya i-celebrate na si Jesus namatay. I-celebrate ko lang si Jesus every December na si Jesus ipinanganak. Yun ang pagkakaalam ng mga tao lang. No? Yun lamang po, doon lamang po nagsisimula at nagtatapos yung kanilang celebration natin na pagkapag Christmas, no? Na si Jesus ipinanganak, yun lang. No, magbigayan, 'di ba? Pagka Christmas, magbibigayan tayo, no? Bigayan or something, maghahandaan tayo. Dami nating ginagawa pag Christmas. Pero kulang yung ating understanding about Christmas. Kinakanta nga natin tong na si Jesus ipinanganak sa manger, eh. 'Di ba? Pero kulang yung ating understanding about sa Christmas. Siya ang Lamb of God. Amen. Pinapa ipina pinapahayag ng scripture ng Word of God sa Old Testament pa lamang na ang Messiah, no? Siya ang maging offering, sacrifice, no? Alam niyo po yung manger na yon, doon din po nilalagay yung lamb, no? Yung bagong panganak, nilalagay din po yun doon. Na pag inilagay sa manger yung lamb na yon, ibig sabihin that is set apart, no? Na ang isang lamb pag nilagay doon sa manger na yon, doon sa sabsaban na yon, yun po ay po siya, kumbaga set apart siya, reserved na ito ay i-reserve nila for sacrifice. Kasi every year mayroon pong yearly or annual sacrifice na ino-offer ang Israel through the high priest, the Jewish high priest, para i-offer, ihandog kay Lord. Sunugin yung lamb na yon, i-offer ang dugo na yon para maalis yung kanilang mga kasalanan. Nahigits niyo po yung sinasabi ko? But yun po ay partial lamang. Partial lamang yun nung ginagawa ng Israel nung panahon ng Old Testament sa pamamagitan ng isang Jewish high priest na ino-offer niya, sinasacrifice niya yung lamb na yon, yung dugo pati yung body, no? The blood and the body. Tapos ang presence of God bababa, no? Kapag natanggap ni Lord, tinanggap ni Lord yung offering na yon, ang buong Israel po ay papatawarin ang kanilang mga kasalanan. At the same time, pagkapalain ng Lord ang buong Israel. Amen? Yan po yung purpose. Yan po yung reason kung bakit si Jesus ipinanganak sa manger. Hindi lang yan basta randomly na, kasi wala na talagang wala lang space that time. Di ba? Nung bumalik sila sa Israel, galing Egypt. No, yan po ay prophecy na kailangan ma-fulfill. Kasi ang simbolo ng manger is sacrifice. Ang simbolo ng manger is yung Lamb of God na inilagay doon to be our sacrifice, to be the sacrifice on our behalf. Amen? The blood and the body of the Lamb, the Lord Jesus Christ, will take away the sins of all people. Amen? Number 2, hope was born to reconcile us back to God. Amen? Hope was born to reconcile us back to God. Bakit napakahalaga po nito? Bakit napakahalaga na malaman natin na ang Christmas is ultimate hope, our ultimate hope? Ang pag-celebrate ng Christmas is all about the greatest love. Amen? The greatest love. All about the greatest gift. Ang pag-celebrate ng Christmas is all about the greatest blessing, the greatest decision, and the greatest promise. Ano po yun? No? Yung John 3:16, doon po nakasenter ang Christmas. No? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have
eternal life or everlasting life. Amen? The reason na bakit ipinanganak si Jesus, bakit bumaba si Jesus dito sa lupa. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19, ang sabi dito, that is in Christ, amen, God was reconciling the world to Himself. Ang world po dyan is yung mga tao. Ikaw po yun, ako po yun, kayo po yun, tayo po yun. Naniniwala po ba tayo doon? No? Say amen. No? Not counting their trespasses against them and entrusting to us the message of reconciliation. No? Alam niyo po, ang gospel, sa Bible po, sa scripture, ang gospel po ay hindi lamang basta gospel. Yes, the gospel according to the Bible scripture is only one gospel. Ang buong Bible po, yan po ay gospel. Hindi lamang ang four gospel. But all books of the Bible ay mga gospel. No? Amen? Isa lamang po ang gospel. Ang gospel po, tinatawag po siyang the gospel of deliverance, the gospel of eternal life, the gospel of freedom, the gospel of forgiveness, the gospel of healing, the gospel of hope, the gospel of reconciliation, the gospel of redemption, the gospel of salvation, the gospel of the Lord Jesus Christ, which is the gospel of the kingdom of God. Amen po ba? Na ang gospel na to, no? Sinasabi ng gospel, which is the good news, that hope was born to reconcile us back to God. That is our Lord Jesus Christ. He reconciled us back to God. Amen? Hindi tayo marireconcile kay Lord, sa Father, kung wala ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Amen? God is love, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, para ang buong mundo, lahat ng tao na maniniwala at mananampalataya kay Jesus, kung sino ang tao nakikilala kay Jesus na siya, si Jesus, siya ang Panginoon, siya ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos na bumaba dito sa lupa, namatay sa cross para sa mga kasalanan ko, para sa kabayaran ng kasalanan ko, para sa kapatawaran ng kasalanan ko, kalayaan mula sa kasalanan, kalayaan mula sa sumpa, kalayaan mula sa alipin ng dyablo. Amen? Alipin po tayo ng dyablo nung wala tayo kay Kristo. Bumaba si Jesus para i-offer, i-sacrifice ang kanyang sarili. Amen? His blood and His body is the ultimate sacrifice, the ultimate offering, once and for all. Wala nang iba, wala nang kasunod. Iisa lamang yon. Isang beses lang mamatay si Jesus doon sa cross of Calvary para magkaroon ng reconciliation. Bakit? Because our Lord Jesus Christ is perfect. He is the perfect God and the perfect man. His blood, His body is perfect. No? Walang spot, walang wrinkles, walang kahit anong kapintasan, wala ka makikitang dumi. Amen? Buta sa Kanya dahil Siya ay walang kasalanan. Ang lahat ng tao ay nagkasala, no, lahat tayo ay makasalanan, kaya tayong lahat ay enemy of God. Tayong lahat ay hindi kayang ma-reach si Lord. No? Pag nag-message ka sa isang tao, mayroon minsan parang sometimes walang internet, sasabihin ng message, no? Ng cellphone na your message cannot be reached, no? Yung mga time na na wala pang mga touchscreen, di ba? May mga ganun, cannot be reached, or magtatawag ka, cannot be reached, di ba? Yun po yung example po doon, no? Tayong mga tao, since we are not perfect, we cannot reconcile ourselves, our own self kay Lord. Amen? Kung wala si Jesus, walang reconciliation. Amen? Kung wala si Christ, walang reconciliation. Ang kanyang dugo, yun po yung nagbigay ng daan. Ang kanyang katawan, yun po yung nagbigay ng daan. Doon sa cross ng Kalbaryo, binuksan ni Jesus ang daan papunta sa Ama. Kaya nga sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Kasi siya lamang ang katanggap-tanggap, no? Dahil siya lamang ang worthy. Kaya nga si Jesus, according to the scripture, siya ay naging Lamb of God, sacrifice. God sacrificed Himself in the person of Jesus Christ para mabayaran ang mga kasalanan natin, para mapatawad ang mga kasalanan natin,
para tayo muli ay maging anak ng Diyos, maging pag-aari ng Diyos. Noon kaaway ka ng Diyos, dahil kay Kristo, ikaw ay naging anak na ng Diyos. Amen po? Number 3, hope was born to die for us. Ito po yung sinasabi ko na ang Christmas, hindi lamang sineselebrate, hindi lamang kino-commemorate, no? That Jesus was born, but also Jesus was born to die. His birth and His death, dapat sineselebrate natin. Hindi mo kailangan maging malungkot pag Christmas kasi namatay si Jesus. Hindi. You are celebrating with a joyful heart. Amen? Masaya ka, maligaya ka. Kaya sinasabi natin, Merry Christmas, because Jesus was born. He died for our sins. No? Jesus offer forgiveness for us. Amen? Na-reconcile tayo pabalik sa Diyos. Nagkaroon tayo ng daan muli pabalik sa Diyos Ama. Dahil nung panahon ni Adam and ni Eve, tayong lahat ay nagkasala. Through one man, all have sinned. Amen? At ang isang man, the second Adam, the second man, which is the second Adam, ang ating Panginoong Hesus. Siya ay sumisimbolo na second Adam, that through Jesus Christ, tayo ay magiging righteousness of God. Through Jesus Christ, marireconcile tayo pabalik sa Diyos. Through Jesus Christ, hindi na tayo manatiling makasalanan. Amen? Kundi tayo ay magiging matuwid na dahil kay Jesus. We became righteous, holy, perfect because of Jesus Christ. Kaya tayo ay makakarating sa perfection, sa holiness, amen, dahil kay Jesus. Hindi yan dahil sa iyo. Amen? Hope was born to die on your behalf, on our behalf. Amen? Kapag nakita mo ang cross, you are celebrating Christmas na ito yung dahilan kung bakit may Christmas. Kapag nakita mo yung cross, yan yung dahilan kung bakit may Christmas. No? Kapag nakita mo ang manger, yun po yung dahilan kung bakit may Christmas. The birth of Christ is the essence of Christmas and the death of Christ. Amen po ba? We are celebrating dahil nag-offer ang God the Father through His Son Jesus Christ. God offers, amen, salvation, redemption, reconciliation. Amen? It's all about salvation. It's all about His greatest love. Not the love of God. It's all about His greatest gift, the Lord Jesus Christ. Bakit tayo nagkakaroon ng exchange gift? Dahil atin pong nire-remind ang mga sarili natin na once na si Lord nagbigay ng greatest gift for all humanity. Kaya tayo, hindi na tayo mahihirapan na makalapit sa Diyos dahil ang Diyos mismo lumapit sa atin, hinanap tayo ng Panginoon para hindi tayo mahirapan. Dahil in the first place, hindi natin kayang hanapin ang Panginoon because we are sinners. Tayo po ay may sariling daan, but ang Diyos gumawa ng bagong daan para mapuntahan ka, malapitan ka, mahanap ka. Nung sinabi ni Lord, where are you? Hinahanap ka ng Panginoon dahil ikaw ay nawawala. Amen? Ang Christmas is all about Jesus, the center, the foundation of Christmas, the essence of Christmas, the reason for this season. Amen po ba? No? Namatay si Jesus para sa iyo. Grabe ang kahalagahan ng buhay mo kay Lord. No? Ang buhay mo hindi kayang bayaran ng mundo. Amen? Kaya wag mong ipagpalit yung buhay mo sa mga makamundong bagay. Isipin mo, namatay si Jesus dahil sa iyo, dahil sa kasalanan natin. Amen? Kaya isipin natin ang Christmas na ipanganak si Jesus, namatay si Jesus para sa salvation ko. Para ako ay pagbayaran ang mga kasalanan na dapat ako ang umako doon. Inako ni Jesus. Kaya ang tawag dito ay grace. Amen? Grace po ang tawag dito. No? Praise God. So sa Philippians chapter 2 verse 6 through 11, sabi dito, though He was God, God po si Jesus. Amen? He did not think of equality with God as something to cling to. Amen? Kasi sinunod niya ang will of the Father. Instead, He gave up His divine privileges. He took to the humble position of a slave, hindi lamang as a human being, as slave. Amen? A slave. And was born as a human being.
Amen? Kasi tayong lahat noon, nung wala pa tayo kay Kristo, tayo po yung mga slave sa kasalanan. Amen? And was born as a human being. Kailangan niya magkatawang tao. Kaya siya nagkatawang tao. When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God. Si Jesus na God, He humbled Himself in obedience to God. Ikaw kaya, kayo kaya, tayo kaya, nag-humble din ba tayo kay Lord? No? In obedience to Him. Amen? And died as a criminal's death on a cross? Yes. Kasi ang tao, pag crucify nung panahon ng Roman era, nung Roman Empire, according sa kanila, no, na according sa Roman ano yan, sa Roman law, pag crucify ka sa cross, you are a criminal. Amen? Si Jesus na crucify ka sa cross na hindi kriminal. Pero bakit niya kailangan mamatay as a criminal's death on a cross dahil siya ang umako sa kasalanan na hindi sa kanya, kundi sa atin. Amen? Ang kasalanan natin, si Jesus ang umako. Amen? On your behalf, on our behalf, He died on the cross. A criminal's death on a cross. Para mabayaran yung kasalanan natin, mapatawad tayo. Kasi kahit mamatay tayo sa cross, ipako tayo sa cross, kahit 7 beses kang ipako sa cross, hindi mo mababayaran ang kasalanan mo kasi unang-una makasalanan ka. Walang makikita si Lord doon na righteousness sa'yo. Amen? Therefore, God, no, elevated Him to the place of highest honor and gave Him the name above all other names, that at the name of Jesus, every knee should bow, and in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord for the glory of God the Father. Amen? Yun po yung reason. Amen? Bakit siya namatay para sa'yo? Bakit may Christmas? Amen? Praise the Lord. Conclusion. Christmas, no? Basahin po natin. Christmas is reminding us that Jesus, the Son of God, the Son of Man, the Word of God, who became flesh, was born for us and died for our sins. The essence of Christmas is not just the birth, but also the death of Christ. Amen? We are celebrating Christmas not because it becomes tradition for others, but commemorating that He came to save us. Amen? Yan po yung meaning ng Christmas. No? Hindi man natin matackle ang topic nito sa oras na ito, but isa sa mga napakahalagang bagay na dapat natin pong malaman at maunawaan kung bakit tayo nag-celebrate ng Christmas. Tandaan natin, wala ka mang handa ngayong Pasko, isipin mo na kapag ka-acknowledge mo si Jesus at ang kanyang finished work on the cross, sineselebrate mo ang Christmas. No? Ang Christmas, hindi po yan pagan in origin. No? Ang Christmas is all about Christ. Sinasabi at tinuturo po yan ng Bible ang Christmas. Though wala yung word na Christmas, but that is the essence of Christmas. The nature of Christmas. The purpose why we are celebrating Christmas. So now, why Christmas an ultimate hope for us? Naintindihan na po ba natin? Bakit ultimate hope for us? Tandaan mo na kapag ka-Christmas, mayroon kang hope na hindi nababawasan, hindi nagbabago, because hope is a person and that is our Lord Jesus Christ. Pakisabi nga po ng Amen. Amen. Sige po tayo po tumayong lahat. Hallelujah. And patuloy nating i-praise si Lord, i-worship si Lord. Amen. Sabi sa kanta, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
ina-adore natin si Jesus sa kanyang ginawa nung siya, yung birth of Christ, yung death of Christ on the cross. We are adoring Him. Amen? We are honoring Him. Worthy si Jesus. Worthy siya. Kaya nga, sabi sa Word of God, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ, He is our God. He is the King of Kings and the Lord of Lords, the Savior of all human being. Amen. Jesus, His hope, our hope is for all people. Amen. Hallelujah. Oh Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. We honor your name, Lord. We magnify your name. We bless your holy name, O God. You are worthy, Lord. Thank you for your grace, O Lord Jesus Christ. Your grace is sufficient for us, O God. Thank you for the hope that was born. Thank you, O God the Father. Thank you for your love, O Lord God. Hallelujah. Thank you for the forgiveness of our sins. Thank you for giving us freedom. Hallelujah. Thank you for the hope, Panginoon, na hindi nagbabago. Hope na hindi nagmamaliw, O Diyos. Hope na nasa aming puso. The Spirit of hope, the Holy Spirit, na patuloy na nagre-remind sa amin na we have hope. And that hope, this hope, is the anchor of our soul, firm and secure. Hallelujah. Itong aming foundation, na sa faith namin, hindi maging hopeless kami because we have hope, ultimate hope. We have Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat sa iyong kabutihan, O God. We receive what we do not deserve, O God. You gave, O Lord, what we do not deserve. In Jesus' name, thank you for the grace, Lord. Thank you for your mercy, O God. Thank you for your faithfulness and goodness. Hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O God. Salamat, Ama. Lord, we are full of thanksgiving, O Lord. In Christmas, Panginoon, we will give thanks to you, O God. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you for the Christmas, Lord. Thank you for the reason of Christmas. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, Lord, salamat po. Salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord God, sa mga pusong pinuno niyo, Panginoon, ng iyong presensya, ng iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat sa salita niyo na aming napag-aralan at napakinggan sa oras na ito. Patuloy, Lord God, na maranasan namin ang kapangyarihan niyo, Lord. Ang pag-asang ito, patuloy namin, Lord God, na panghawakan at paniwalaan palagi. Patuloy namin pagkatiwalaan, Lord God, ang gospel, ang salita niyo, O Diyos, sa mga buhay namin. Na, Lord, ang aming napakinggan na pag-aralan sa oras ito, dalangin namin, O Diyos, na ito, Lord God, ay ma-apply sa buhay namin. Patuloy na ma-build sa foundation namin, Panginoong Diyos, sa aming faith sa inyo, na ang aming relationship, Lord God, sa inyo, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na mag-grow deeper and closer towards you, O God, in the name of Jesus. Holy Spirit, thank you for reminding us, for teaching us. Thank you, Holy Spirit, sa patuloy na pag-lead at pag-guide nyo sa amin, sa patuloy na pag-move nyo sa aming kalagitnaan, sa aming mga buhay, even, Lord God, sa gawain ito, Panginoon. Lord, salamat, O Diyos, sa finished work na ginawa nyo sa cross of Calvary. Thank you for the cross, O God. Thank you for the reconciliation, for the salvation. Thank you for the hope, Panginoon. Lord, I pray na i-bless yung buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy kayong maghari, patuloy niyo kayong paghariin, Panginoong Diyos, ang mga puso namin na kami, Lord God, ay maging ang buhay
namin ay Panginoon, na palaging maging nakasenter ang buhay namin sa salita niyo, O Diyos, sa iyong gospel, O Lord God, in Jesus' mighty name. Patuloy namin maranasan, Lord God, ang grace niyo. Hallelujah. I pray, O Lord, sa TFI Church Apayao, lahat ng members ng TFI Church Apayao, Lord God, from pastors, leaders, workers, and members, Panginoon. Lord, I pray in Jesus' name na patuloy na ang anointing niyo, Lord, ang blessing niyo maranasan ng TFI Church Apayao, Lord God. I pray na ang Holy Spirit patuloy na mag-move, mag-manifest ang presence ng Holy Spirit, mag-manifest ang power ng Holy Spirit sa TFI Church Apayao, Lord God. May your power, Panginoon, be upon us always in the name of Jesus. May your grace be upon us always, Lord God, na patuloy na ma-experience, Panginoong Diyos, ang iyong love, O God, na patuloy na ma-experience, Panginoong Diyos, ng bawat isa in the name of Jesus Christ. I-cover niyo po, Lord Jesus, ng iyong banal na dugo, ang TFI Church Apayao, Lord God, na walang gawain ng kaaway, magtatagumpay, Lord God, and we declare victory over TFI Church Apayao, victory in all area, in all aspect of TFI Church Apayao, Panginoon. I pray, Panginoong Diyos, na anuman ang mga pangailangan ng bawat isa, Lord God, kayo mag-provide, kayo, Lord God, ang mag-sustain in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. I pray na ang power ng Holy Spirit patuloy na magpuno, magpuspos sa amin, O Diyos, in Jesus' name. Hallelujah. Ano man ang pangailangan ng bawat isa sa oras ito, Lord God, i-answer niyo po, Panginoon, i-provide niyo po, Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Diyan po, Lord God, sa house church, sa TFI Church Apayao, and even sa online, sa mga nanonood, Lord God, pagpalahain niyo kaming lahat. Kayo ang mag-move, Lord God. Maging united kami palagi in the Holy Spirit, at patuloy kami, Lord God, na puno at puspos ng Holy Spirit at ng salita niyo, O Diyos, na patuloy kami maging on fire sa pag-serve sa inyo, Lord God, na patuloy, Lord God, na magkaroon kami ng integrity, love, compassion, Panginoon, and maging good and faithful servant kami palagi sa inyo, O Diyos. Lord, na hindi lamang sa loob ng church, pati sa labas ng church, Panginoon, na dala-dala namin, Lord God, the biblical values, O Lord God. Dala-dala namin, Panginoon, ang salita nyo, ang yung mga commandments sa amin, Lord God, na ito, Panginoon, kami, Lord God, ang isa sa one of your ambassadors, Panginoon, of your gospel, the gospel of hope, the gospel of reconciliation, na Lord, kayo lamang ang makita sa aming mga buhay, at patuloy kayong mag-grow, mag-mature, O Lord God, sa iyong salita, Panginoon, sa iyong Espiritu, O Diyos. Salamat, Ama. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoong Hesus. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Salamat, Lord God. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Tunay po na napakaganda ng mensahe ng Panginoon sa atin ngayong gabi. At bago po tayo dumako sa closing prayer, inaanayahan ko po yung mga worship team natin na kumanta muna ng worship song para sa closing prayer na ililid sa atin ni Sister MJ.
Asahan mo may handang tutulong sa'yo na dilitiba si Jesu Kristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo na dilitiba si Jesu Kristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Sister MJ, closing prayer na po. Yes, Lord. Salamat. So let us all pray. Yes, Panginoon, hallelujah. Yes, Lord God. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa muling pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, sa oras nito, O Lord God. Kahit magkakalayuan kami, Panginoon, ng distansya, O Lord God, ng lugar, Panginoon, at magkakaiba mo kami ng oras, O Lord God. Ngunit pinag-isa mo kami, Panginoon, sa iyong presensya, Lord God. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang una at naghari sa mga buhay namin sa oras na ito, O Lord God. Thank you, Panginoon, for always being our Savior, O Lord God. Our Redeemer, Panginoon, our refuge, O Lord God. Our firm foundation, Panginoon, our rock, O Lord God, na naging sandigan namin sa katotohanan, O Lord God, at patuloy na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng pag-asa, O Lord God, sa lahat ng mga pagsubok namin, Panginoon, sa lahat ng kabigatan, O Lord God, ng mga pinagdaraanan namin, Panginoon. Yes, Lord God, ikaw ang patuloy na paalala sa amin, Panginoon, na lahat ng ito, O Lord God, ay may pag-asa. Ikaw ang pag-asa namin, Panginoon. Ikaw ang hope namin, O Lord God. Ikaw ang liwanag namin, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa season na ito, O Lord God. You are the reason for this season, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy namin sinasamba, pinasasalamatan, Panginoon, dahil nagkaroon kami ng buhay, O Lord God, dahil sa inyo, Panginoon. We are not deserving, Panginoon, for this life, O Lord God. We are not worthy, Panginoon, na nagkaroon kami, Panginoon, ng bagong buhay, Lord God. But because of you, O Lord God, because of your Son, Jesus Christ, O Lord God, nararamdaman namin, Panginoon, ang lahat ng pagbabago at lahat ng pagmamahal, Panginoon, na binigay mo sa amin, O Lord God. We love you, O Lord Jesus Christ. We love you, O God, because you first teach us how to love, O Lord God. Magpapasalamat kami sa lahat ng ito, O Lord God. Sa lahat ng mga ginagamit mo, Panginoon. Sa lahat ng iyong mga salita, O Lord God, na patuloy naming nararanasan, patuloy naming isinasabuhay, O Lord God.
Ikaw, Panginoon, ang patuloy na gumagabay sa akin, O Lord. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyong mga salita, sa inyong buhay na salita, O Lord God. Nagpapasalamat din ako, Panginoon. Patuloy namin pinagdarasal, O Lord God, ang mga taong ginagamit niyo na maging liwanag, maging asin sa buhay ng bawat isa, O Lord God. Magsimula sa mga pastors, O Lord God. Lalong-lalo na, Panginoon, sa TFI, Apayaw, Panginoon, patuloy namin, Panginoon, ay tinataas sa inyo, O Lord God. Ikaw, Panginoon, ang maging sandigan nila, Panginoon. Ikaw ang maging liwanag nila, O Lord God. Patuloy niyo pa pong pagtibayin, Panginoon, ang church nito, O Lord God. Patuloy na, Panginoon, na ikaw ang pumagitna sa kanila, O Lord God. Ikaw ang makita nila sa buhay ng bawat isa, O Lord God. Abutin pa po nila, Panginoon, ang mga taong lost souls, O Lord God. Gamitin niyo sila, Panginoon, na maging liwanag sa inyo, Panginoon. Maging pagpapala, O Lord God, sa bawat isa, O Lord God. Maraming salamat sa TFI Apayaw, O Lord God. For all the blessings, Panginoon, itinataas namin sa inyo, O Lord God. At pinapanalangin namin, Panginoon, na lahat ng pangangailangan nila, ikaw mag-provide, O Lord God. Be the great provider, Panginoon, sa kanilang lahat, lalong-lalo na sa lahat ng mga nire-represent nilang family, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa ginagamit yung buhay sa kanila, O Lord God. At ganun din sa mga pastors, Panginoon, sa mga pastors, O Lord God, kila Pastor Arch, O Lord God, sa buhay nila, Kathleen, Panginoon. Ikaw ang patuloy na mag-bless sa kanila, O Lord God. Use them, Panginoon, as a vessel for your glory, O Lord God. Use them, Panginoon, as a righteousness, Panginoon, for your kingdom, O Lord God. Salamat, Panginoon, at patuloy namin dinideclare, Panginoon, victory upon victory sa lahat ng buhay nila, O Lord God. At ganun din, Panginoon, always rebuke, Panginoon, lahat ng gawain ng kaaway sa kanila, sa mga pamilya ng bawat isa, O Lord God. Thank you, Panginoon, for this season, O Lord God, for this Christmas, Panginoon, na ikaw ang nagsisimbolize, O Lord God, na ikaw, Panginoon, ang isinasa puso namin sa season na ito, O Lord God. Patuloy niyo kaming gabayan at protektahan, Panginoon. Patuloy niyo kaming paalalahanan, Panginoon, na ikaw ang reason kung bakit kami nagsiselebrate, Panginoon, ng season na ito, O Lord God. Hindi lang sana, Panginoon, for this Christmas, Panginoon, but declaring, Panginoon, in every day of our life, Panginoon, ikaw ang patuloy naming papurihan, ikaw ang patuloy naming sambahin, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga prayers ng bawat isa, O Lord God. Ikaw ang nakakaalam at nakakakilala ng bawat isa, O Lord God. Ikaw ang nakakita ng puso't isipan nila, Panginoon. Lahat ng panalangin nila, O Lord God, hindi ko man sila maisa-isa, Panginoon. Itinataas ko itong lahat sa iyo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang makinig. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kasagutan sa kanilang mga kahilingan, Panginoon, in your word. Panginoon. Thank you so much, Panginoon, sa araw na ito at sa oras na ito, O Lord God. Patuloy niyo silang pagpalain, patuloy niyo silang gabayan, O Lord God. Muli, Panginoon, itinataas namin sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat. In Jesus' mighty and victorious name, Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. 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 Salamat sa Panginoon sa isa na namang gabi ng online devotion na puno ng pagpapala. Tunay na nararamdaman natin ang kanyang presensya sa ating mga awitin, pananalangin at higit sa lahat sa kanyang salita na ibinahagi ng ating messenger pastor na si Pastor Gary Aborita mula Abu Dhabi, Dubai. Maraming salamat, Pastor, sa buhay na at ministeryong ginamit ng Panginoon ngayong gabi. Nagpapasalamat din kami sa lahat ng nakisama sa atin sa Zoom at sa Facebook Live. Ang inyong pakikibahagi ay nakapagpapalakas ng ating pananampalataya at higit na nakapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Huwag po ninyong kalimutan i-like at i-follow ang ating official page, TFI Aninipan Flora Apayaw, para lagi kayong updated sa ating mga gawain. Maaari rin po kayong mag-comment ng inyong amen bilang patunay na nakasama namin kayo ngayong gabi. At kung mayroon kayong prayer request,
Maaari ninyo itong i-comment o i-PM sa ating page upang maipanalangin namin kayo. Muli, maraming salamat po sa bawat isa. Naway ang kapayapaan at biyaya ng ating Panginoon ay sumaatin hanggang sa muli nating pagkikita. Pagpalain tayong lahat ng Diyos. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay at ikaw ay kaway. Sabayan mo ng indak at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na mabuti ang Diyos. Kay buti ng Diyos sa lahat. Kay ba hindi ng Diyos, kay ba hindi ng Diyos sa akin? Kay ba hindi ng Diyos, kay ba hindi ng Diyos sa iyo? Kay ba hindi ng Diyos, kay ba hindi ng Diyos sa Kanya? Kay ba hindi ng Diyos, kay ba hindi ng Diyos sa lahat? Ipalakpak ang kamay at ikaw ay kaway. Sabayan mo ng indak at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na mabuti ang Diyos. Kay buti ng Diyos sa lahat. Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga ngapakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na, humayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya.